Good morning mga kabig. Kumusta po ang ating araw, no? Ngayong araw pong ito. Ah, alam niyo po ba ng araw ngayon, 'di ba? So November 2. November 2, syempre, All Saints Day. Na kung saan ay ang mga tao ay abala ngayon para sa pagdalaw ng kanilang mga namayapang kamag-anak, 'di ba? Kapamilya. So busy-busy po ang mga tao ngayon. And ganun ho talaga eh. Siyempre, ito po yung pista opisyal na kung saan ay sinasamantala rin ng ating mga kababayan na medyo mag-relax, magpahinga, di ba? At kung ano-ano pang mga ginagawa dahil long weekend, nagkataon na long weekend. Imagine ang DepEd ay nag-declare na noong 27 hanggang 30 ay walang pasok ang mga bata ang school. So talagang mahabang bakasyon no sa ating mga kabataan. Maliban na lamang sa mga nagtatrabaho sa gobyerno dahil siyempre hindi naman po sila kasama doon sa declaration ng DepEd kundi yung mga estudyante lang. Pero ganun pa man ay masasabi nating talagang makakapag-relax ng gusto. Pero ang gusto ko pong tumbukin, mga kabig, mga katoto, ano bang araw ngayon, November 2? No? November 2 ngayon at All Souls Day nga. Araw ng mga kaluluwa kahapon, November 1, All Saints Day. No, may nakakalimutan ba tayo? Mukhang may nakakalimutan tayong mahalagang gawain sana ngayong araw na ito. At ano po ito? Ito yung dapat ay election na sana ng BSKA 2025. Pero dahil nga po sa RA 12232, na-discarrel yung election na yan. Diba? Diba? Natatandaan nyo na po, mga kabig, no? Dahil sa RA 12232, wala hong naganap na eleksyon ngayong araw na ito na dapat alas 7 pa lang ay pumipila na yung mga butante sa kani-kanilang mga presento, diba? At ano kaya nangyari? Ano kaya mangyayari kung talagang natuloy yung election ngayon? Maging ganito din ba ang sitwasyon? Diba? Makakadalaw, may oras ba bang makadalaw ang ating mga kapamilya doon sa kanilang mga namayapang mga kaibigan, mga kapamilya, kamag-anak? Magiging ganito ba ang sitwasyon? Pero syempre, ang kasagutan dyan, hindi. No? Pero, maglalaan pa rin din ng oras ng panahon yung ating po mga kaibigan. Ang medyo mababago lang siguro kung ngayon ay may mga nagsiuwian para po doon sa mahabang bakasyon. Dahil sabi ko nga kanina ay ang mga estudyante from October 27 up to October 30 bakasyon na. Ang babalik nila is November by Monday, no? Bukas. So, siyempre mababago 'yon. Napanood ko yung balita no na naging okay yung transportasyon, yung mga nagbabakasyon, hindi naging ma-traffic, siguro talagang napaghandaan, which is maganda naman 'yon, ano? Pero siguro kung tuloy ang eleksyon ngayon, mas maluwag pa ang mga daanan kasi mas kukonti ang magbibiyahe. Dahil bakit? Pagtutuunan nila yung eleksyon, no? Pagtutuunan ng eleksyon, yung mga gustong umuwi ng probinsya hindi makakauwi dahil siyempre dito boboto. Yung mga nasa probinsya naman hindi makakapagbakasyon ng Maynila kasi alam nila na November 2 ay eleksyon. Pero daw, mga kabig, mga katoto ha, mayroon at mayroon pa rin ding hindi susunod doon. Ibig sabihin, kung sakaling natuloy ang eleksyon ngayon, malamang sa malamang, maapektuhan ang voters turnout, yung dami ng mga butanteng boboto ngayong araw kung sakaling natuloy. Bakit? Siyempre, yung iba, pakialam ko, kabataan na
BSKA lang, barangay lang naman yan at saka sanggunian, okay lang yan, di ako makaboto. Diba? Ganun ang magiging iisipin ng ibang tao, no? So maaapektuhan, maapektuhan yung voters turnout kahit na milyon-milyon ang nagparehistro nitong nakaraang uh, voters registration bago makansila, ano ho. So ilang milyon yun, di ba? Malamang kung natuloy yun, hindi ganun karami ang lalabas na turnout. Siyempre, may mananalo pa rin din dahil pag-uusapan dun kung sino nakalamang, yun ang mananalo. Yun kung sino majority, yun ang mananalo. Pero ang ibig sabihin, hindi siya magiging maganda ang kalalabasan, ang turnout, ang resulta ng boto ng bawat mga kandidato. Kasi nga, bakit? Dahil yung iba, merong hindi aalis kasi nga eleksyon, meron naman, ko, kabataan lang yan, barangay lang yan. Sige, basta tayo, minsan lang tayo makakauwi, minsan lang tayo magkikita-kita. Ganon ang magiging sitwasyon, ano ho, mga kabig. So, ayun, wala na tayo magagawa dahil nangyari na, no? Nakaraan na yon. So, ang gagawin na lamang po natin ay antayin na lang natin next year. So, eksakto, no? Mula ngayon, November 2, hanggang sa susunod na November 2, isang taon na ating paghahintayin. So, ngayon pa lang ay kailangan siguraduhin natin, mga kabig, no? I-schedule natin na maayos kasi alam naman natin na next year election na. So, bigyan din natin ng oras, bigyan din natin ng panahon itong event na election na ito. Para hindi maging mababa yung turnout ng kalalabasan, no? Kasi pangit na halimbawa sa isang community, ang botante doon ay 1,000, diba? 1,000. Dahil yung iba nagbakasyon. So malamang ang magiging turnout doon siguro mga nasa ang pinakamarami ang mananalo doon halimbawa is 400 ang pinakamataas, no? Tapos 'di ba? So kung 400 ang pinakamataas na nanalo, hindi mo sasabing majority na bumoto kasi hindi nga nakakalahati ko 1,000, no? 1,000 ang botante, ng lahat at least 500. Kung 400 lang, hindi siya yung talagang as in majority ang sumang-ayon para siya'y manalo. Although mananalo pa rin din siya kahit na 400 kasi ang sumunod sa kanya 300 or 350 lang or 395, mga ganon. At panalo pa rin din siya. Hindi nga lang majority ang masasabi nating majority ang bumoto sa kanya. Kasi siyempre, eleksyon yan, kung padamihan ng boto, kung sino mas marami, yun ang mananalo. Ang ibig sabihin, hindi siya magiging makatotohanan, no? Hindi siya magiging makatotohanan kasi nga yung voters turnout ay kumonte, hindi man lang siya nakakalahati, yun ho ang mangyayari sa darating na pagkakataon, sa darating na eleksyon. Kung hindi na ko kasi tuloy-tuloy na nga yun, approved na nga yun by next year 2026 November 2 ang magiging eleksyon. Ang sinasabi ho natin, tinitingnan natin na kung yung sitwasyon na 1,000 ang botante tapos 400 lang ang majority ang nanalo, no? Hindi siya satisfactory na talagang ibinoto siya ng nakararami kasi wala sa kalahati pa yung bumoto sa kanya. Nako habo, nagets po ba mga kabig? Alright, sige po. So kung may mga komento po kayo, mag-comment po sa baba, mag-like, mag-share, mag-follow, at syempre, higit sa lahat, mag-subscribe po kayo mga kabig dito po sa Ikaw at Barangay, kasama sa Barangay Sec Emog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Halloween sa bawat isa. Maupay nga aga haiyo nga tanan.